Pagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan lang po natin yung pinalalabas naman po ng kabilang kampo na binigyan daw po nila si Kuya Bong ng 3K. Patunayan po natin na fake news na naman po ang mga sinasabi ng mga to. Kasi po, mismo si Kuya Bong na po ang nagsabi na wala nga daw pong 3K na binibigay sa kanya. Meron po na damit lang daw po sa cash short, na tig-isa lang daw po ata. Pinalalas po na to mga to na galing daw po sa sponsor yung 3K na yon. Napakagaling po nilang gumawa ng mga kwento na hindi naman po totoo. Sinasabi lang po nila na gano'n para may content po sila at maloko nila yung mga viewers nila na laging nanonood sa kanila. Pati na rin po yung mga CCTV na naka sa kanila. Pero wala pong 3K na binibigay po ang tatlong anong kabilang kampong to. Pinalalabas po nila na ganun lang. Marami pa po silang sinasabi na fake news na hindi naman talaga totoo bago pinalalabas nila na sila po ang biktima. Meron pa po silang paggamit-gamit sa Panginoon na kung ano-ano bago makonsensya naman daw po. Sila itong gawa ng masama na patungkol po sa Kabis family na hindi naman po sila binibigyan ng pansin, hindi naman sila binabatuhan ng mga kung ano-anong salita, pero sila po ay patuloy pong nagpapasarig sa Kabis family, sa kabuuan ng Kabis family. Wala na po silang masabi na patotoo sa mga vlog nila, mga live nila. Kung ano naman po ang mga sinasabi nila bago pinalalabas po nila na wala daw pong sinabi sa mga live nila na binigyan si Kuya Bong ng 3K. Si Clarissa po ang nagsasabi ng gano'n na napakinggan po namin sa mga live niya na kasama daw po ni Okray, si Kuya Bong, at pinalo nga daw po at dinala pa po sa SM. Keso nanggaling kay Okray na nasa ano nga daw po, nasa kanyang bakuran si Kuya Bong isa ring fake news po bago sila po magagalit. Si Kuya Bong ay pumunta pa po kay Ate Ninette ng araw na yon. At tinatanggi naman po ni Kuya Bong na hindi po totoo na kung sinasabi nila. Ang totoo lang po ay yung binigyan po siya ng isang t-shirt, isang sandot, saka po isang short. Yun lang po daw ang totoo doon. Nililiwanag po ng mga nila kuya din na hindi kay Kuya Bong na kung totoo nga po yun. Yung pala ay hindi naman po at fake news nga po. Fake news nga po. Talaga pong marami po silang sinasabi na hindi naman totoo. Talagang gagawa po sila ng paraan para po may iba po ang topic. At bago sasabihin nila na yung mga reactor po ang wala nang may content kundi si Clarissa at si Bong. Samantalang po sila po yung gumagawa ng paraan para po mapag-usapan din po sila at hindi naman po maikakailan na talaga po ang Kabis family po ang pinagpapatamaan nila sa live nila, sa kanilang mga live. Kaya po sa mga viewers po na medyo nalilito sa mga ginagawa ng mga to ay tingnan niyo po yung pamamaraan nila at pagla-live nila na kung sino po ang pinapatatangan nila. At tingnan niyo rin po yung mga vlog po ng kabila nila Kuya Ka-Business at mga
mga reactor, kung saan kami nabase sa mga nireaksyonan namin na patungkol po sa kanila. At tingnan niyo po ang mga vlog ng ka-business kung may patungkol po sa kanilang istorya. Sila lang po ang gumagawa ng paraan at sila lang po ang nagbablog, nagla-live ng patungkol po sa Kabis Family na hindi naman po sila, kumbaga hindi po sila binabanatan po sa social media ng Kabis Family, pagkos pinababayaan lang po sila. Mga reactor lang po ang mga bumabawi po sa mga banat nila, at yun po ay dapat po kasi reactor po kami ng Kabis Family. Kami lang po ang nagtatanggal po sa kanila, kaya Kuya Ka-Business, at kami lang po ang mga nasagot sa mga ginagawa nila. Nakikita naman po natin yan na hindi po tama yung mga pinabato nilang issue sa Ka-Business Family. At talagang hindi po maganda yung mga pasaring nila. Miski hindi sila pinapansin, patuloy pa rin po silang gumagawa ng hindi maganda patungkol sa Kabis Family na para masira po sa mga viewers na nakikinig sa kanila. Para gawin nilang, para brainwashin nila ang mga viewers ng ka-business na akala nila ay makukuha nila sa ganung paraan. Hindi nila alam na mas matalino sa kanila ang ka-business community, yung mga nasasakupan po nila Kuya Ka-Business. Si Kuya Ka-Business po ang naghirap dyan sa mga viewers nyo na hinahatak nyo palapit sa inyo, na pinalalabas nyo na mali ang Kabis Family at kayo ang tama. Pati ang ipapayo ko lang sa inyo ay huwag nyo na pong idamay ang Panginoon sa ginagawa nyo, kasi ang pangit po tingnan. Tinitira nyo yung isang tao na hindi naman kumitibo sa inyo bago babanatan nyo ang sisingit nyo ang Panginoon sa mga ginagawa nyo. Huwag po, malaking kasalanan po yung ginagawa nyo. Kala po ng iba ay maka-Diyos talaga kayo, yun ang kabaliktaran po. Hindi po nakikita natin na hindi kayo ganon. Kaya tigilan niyo po yung paggagamit sa Panginoon, kasi malaking kasalanan po yan. Salamat po sa mga viewers, mga subscriber ng Ka-Business Family sa pagtitaka po sa mga vlog ko, at saka po sa mga subscriber ko. Maraming pong salamat. Kala Sir Anime, kala Kuya Ka-Business, kala Ka-Business, maraming pong salamat. Sa mga nagko-comments po sa mga video ko, maraming pong salamat. Sa mga nagbibigay nyo ng reaksyon sa mga ina-upload ko, maraming po salamat sa inyo. At sana po lumago pa po ang ating subscriber at saka mga viewers. Maraming po salamat. Huwag niyo po akong, sana po ay tulungan niyo po ako sa aking watch hour para ano po tayo. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay po lagi sa aking na-upload. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat.